Ayan, so, wala akong mapaglagyan ng aking phone. Magbibideo kasi ako ngayon hapon na. Time check. Wait, check natin oras. Okay, so time check. Ay, 4:42 na. So, ngayon ay February 20. Okay, so, sinisigit ko na naman mag-video para may update ulit ako sa inyo, no? So, naglilinis ako ngayon ng sibuyas kasi may dumating ako ngayon na sibuyas. Iba na yung sibuyas ngayon. Ganito siya. Ayan, ganitong klase. Ginugupit ko yung mga, eto, tawag dito sa amin may mga tangkay. Taal siya na sibuyas. Eto, ganyan siya. Ayan, ginugupit ko yung mga tangkay. Kasi tetimbangin ko siya kung ilan kilo. Kasi dun sa kinuhanan ko, sabi is 10 kilos daw itong sibuyas, ang isang reed bag. Pero tinimbang ko siya, hindi siya umabot ng 10 kilos. Nasa, ano lang siya, nasa 9.3, mga nasa 9 and 1/4, mga ganun lang siya. So, risiko na siya. So, kailangan ko siya timbangin. Eto, so nagmamadali ako maglinis kasi hapon na. Ayan, eto na yung mga nagupit-gupit ko na. Yung hirap video. Okay, so ayan yung mga nagupit-gupit na natin. Ayan o. Pero hindi ko pa siya nilinisan talaga. May mga balat-balat pa. Kasi minamadali ko nga. Kailangan ko muna kasi matanggal lahat yung tangkay niya para matimbang ko siya. Kasi sabi doon is 10 kilos. Pero kailangan ko siya timbangin. Pag tinanggal ko kasi itong mga tangkay, syempre risiko na siya. Kailangan matimbang ko siya para alam ko kung magkano yung magiging puhunan ko. At para din alam ko din kung magkano ko siya ibibinta per kilo. So, yun yung ginagawa ko pag may mga sibuyas ako dito. Kailangan ko siya timbangin muna para alam ko kung paano ko siya prepresyuhan. Ayan. So, nagmamadali na tayo. Naisip ko na lang na mag-video. Nakalimutan ko yung isang sako. 1.3 yata yun. 1.3 ang isang reed bag ng sibuyas. Mamaya tanong ko ulit kung magkano. Baka kasi nagkamali lang ako. Basta parang 1.3 yung tanong ko kanina. Umaga. So nagtanong ako 1.3. So ayan, maggupit-gupit muna tayo ng mga tangkay, ng mga sibuyas. Hindi nyo nakikita. Nahirapan ako mag-video. Wala akong lagayan ng tripod. Ayan. So nahirapan talaga ako. Ayan. Ayan, mga ganito. Kailangan kasi matanggal na to agad para timbangin ko. Ayan, lilinisan ko pa yan mamaya. Tagalin ko muna yung mga tangkay para matimbang ko siya. Hindi kasi ako makapag-presyo kung magkano ko siya i-benta kung hindi ko matimbang. Kasi kung sinabi na 10 kilos, diba, parang mas mabilis lang. Pag sinabi na 10 kilos, siguro mga 1 kilo yung itong mga tangkay na to. Pero para mas sigurado, so linisan natin, tanggalin natin itong mga tangkay na to. Mabilis lang naman siya. Pinabadali ko na kasi hapon na. Dami pa akong i-display. Di ko pa natapos yung mga i-display ko. Kasi yan, para mas kita ninyo. Yan, may bulok. Okay, tapon natin. Mamaya ko na yun tatapon sa labas. Nagmamadali na. Kunti na lang. Kasi may nagtatanong na ng sibuyas. Kailangan timbang ko na talaga to para makapag-presyo na tayo. Para pag bumalik mamaya yung bibili ng sibuyas, may presyo na ako. Iniwan ko na muna yung mga i-display ko. Dami ko pang i-display. Muna ko tong sibuyas. Kasi yung bibili, kanina pa nag-aantay. Diba? Sayang naman din kung wala tayong maibigay sa kanila. Okay lang naman yung mga displayhin ko kasi may mga stock naman ako dito na naka-display. Kunti na lang, matatapos na din. Ay. May bumili na to kanina, 1/4.
Ayaw ko nga siya pag bintahan. Kaya lang sabi niya, hindi na daw siya babalik. Kaya ako, binigyan ko na lang siya na sibuyas. O, diba? Pinagbigyan ko na siya. Eh, yung presyo, siyempre, medyo mahal. Kasi di ko pa alam kung magkano. Mamadali kasi siya, hindi na daw siya babalik. Kasi panay nga ulan dito sa amin. Ayaw daw niya lumabas ng lumabas. Linista ko lang yung nabili, nilista ko lang yung nabili kanina. Kasi 1/4, sinulat ko. Kung may bibili, susulat ko lang. Para alam ko kung ilan na yung nabili na, ilan na yung nabawas dito. Mas maganda kasi yung isa, yung Bombay ba yan na sibuyas. Kasi na yun, wala ka na masyadong lilinisan. Yung mga dito na lang sa may pet. Yung lilinisan mo. Ito kasi, tatanggalin mo pa talaga yung mga tangkay. Puputulin mo pa yung tangkay. Tapos, maglilinis pa. Diba? Eh, wala tayong magagawa. Ganito talagang, buhay tendera. Tsaga-tsaga. Hindi naman pwede ibenta natin o hindi naman pwede ibenta ko to na hindi malinis. Konti na lang. Ito mga bulok na yung iba. Pag 1 kilo kaya yun. Alam kung ilang kilo. Mga natibagay ko nga yung mga natanggal na mga ganito. Yung mga ganito. Kung ilan, nilagay ko lang doon. Tanggalin natin para sa susunod. Alam ko na. Alam nyo, pag ito basa, kailangan, pag bibili kayo ng sibuyas na ganito, na ganitong klase, kailangan tuyo itong mga dahon na to. Kasi pag basa, siguradong maraming sira na sibuyas, mga bulok. Kailangan basa, kailangan tuyong-tuyo siya para mas magaan din itong mga makukuha natin na mga balat, tawag nito? Mga tangkay tawag dito sa amin eh. So, kailangan tuyo. Kasi noon, nakakuha na ako ng mga kasi minsan, yung mga ganito, mga tangkay nito is mga basa. Nakabili na ako noon, mga basa siya. Ang dami niyang sira. So, magiging mahal yung presyo ko nun. Kasi babawas mo yun eh sa timbang. Kung 10 kilos, timbangin mo din siyempre titimbangin mo yung mga linis na, diba? Magiging mahal na siya. Yun lang yung mahirap pag mga ganitong sibuyas. Mas maganda yung ganitong klase na sibuyas. Kaya lang ito ngayon, yung mga sibuyas ngayon is mga fresh. Ang naman neto, dito naman sa may pit, ayan, mga sira, mga bulok. Kasi mga fresh pa siya. Hindi katulad ng mga naka-storage na mga magaganda. Halos walang sira. Lahat maganda. Late ang sibuyas nagmahal. Kasi ngayon, mahal yung sibuyas. Okay, so, titimbang ko nga ni. Ayan, may bibili na. Wait, so, titimbang ko nga ni Anay. Amo nga niya ginapura ako. Ako ba naman yung bumalik? Divide ko ha, mga 8.5 na lang kay resibo. Ipunan niya 160. 159. Ay, 150 divided by 8.5 na lang. Kaya may mga tangkay na patakiya 159. 159. Ang mga 160 na hiya 3 hindi mga 160. 180 kilo. Ha? 180. Okay, so yun. Diba? Sakto. Yun ang nagtanong kanina. Sabi ko bumalik na lang siya. Saktong-sakto lang din. Bumili siya. 81 pesos yung kantidad ng sibuyas na nabili niya. So, sobrang mahal pala yung sibuyas. Oo. Kasi yung puhunan ko, bili ko nun is nasa 1.3 plus 50. Wait, ay nabili. Lang siya na ibunay, no? Bili lang mo lang. Nag-usaw sa katay? First 300 rand. Abo, pamporti ka mamunay? Hindi ka mo? First unit. Pamporti sa inyo mga? Aba, hindi niya. Pamporti ka sa rin ako. Hindi ka na 140. 140. Grabe siya ka di, maito. Anay, check ko anay.
Ayan, may damage. At ito nga duha, damage. Ay! Ang kailo. Napakawalas kayo ka ba? Nakaptan ko sa iman ka naman. Okay, kaya ko niya. Tapos first ito nga, bear brand to nga. $140 plus 48 $228. Kaya na. Tumatong na? 228 tayo mo. 128 mo? Tumatong naman lang. Kulang. Kulang. Kaya ko rin doon. Kaya ko siya kita na mayan. Kulang. Kaya kita mayan. 1, 2, 3, 4, 5, 100. 50, 60, 70, 80, 20, 100. 50, 60, 70, 80, 100. And isakto, piso, 227. 210, 20, 27. Piso lang kulang yung mama. Tingnan mo mga piso may balik. Oo, piso lang. Piso lang kulang. Kulang ko nga niya. Balik ka mga nanak ko ay din yun. Wala kami buti kaya dito dito. Ano dira? Ako lang naman kami dito. Ako dito ay ko. Sige lang minitingay pa sige lang order. Sige lang order hayo. Okay, so yun mga kasari, no? Biglang may bumili. So time check. Anong oras? Oh, 5:12 na pala. Ayan, kaya start na talaga ng bilihan. Okay, so balik tayo. So yun, yung sibuyas pala is punan ko pa, ano ko pala nun, bili is 1, 3 plus 50 kasi pasahi labor. 50 yung add ko doon. 1, 3 pasahi, labor 10 at 10, tapos pasahi doon is 20. 1, 3, 40, divide ko sa 8.5 lang siya. Yan, naging punan ko is 157.60, so 158. So, hindi ko siya pwede benta ng 160, hindi ko rin siya pwede benta ng 170 kasi, ano yun, magre-risiko pa siya sa timbang, tas sigurado ako na baka may mga bulok pa doon pa isa-isa. Kaya, ang i-prepresyo ko doon is, gawin ko siyang 180 ang isang kilo. Pero, biofluoride, okay, so yan. Sa 180, may tubo ako dito na 22 pesos. So, 22 times 8.5. Okay, so mayroon akong 187 sa isang reed bag, 'di ba? Kasi ginawa ko talaga siyang 180 kasi ano pa talaga yung gagaan pa ang timbang, tsaka may mga bulok pa 'yon. Kailangan mag-adjust na talaga ako ng presyo. 'Di ba? So 187 sa isang sako, tas magre-risiko pa 'yon, tas may mga sira pa 'yon. So hindi na 'yun magiging 187. So ayun mga kasari, so ito lang yung share ko sa inyo. So ganun lang talaga yung ginagawa ko sa sibuyas. Tinitimbang ko talaga 'yon para mas sigurado ako sa puhunan ko. Mahirap na kung malugi tayo doon kasi may mga bulok pa talaga yan, kumagaan din yung timbang ng sibuyas. So kailangan natin timbangin para alam natin kung magkano natin para alam natin kung magkano natin prepresyohan yung paninda nating sibuyas. Kasi dito sa akin is nagtitinda ako ng by kilo-kilo, hindi lahat pa isa-isa. Kasi madami yung sibuyas ko kaya kailangan ko na rin siya i-benta ng by kilo-kilo talaga. Okay, so ito lang yung share natin. Sana may natutunan kayo dito sa mga na-i-upload ko, na i-share ko sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, subscribe mo na yung channel natin. Kung mahilig ka manood sa mga ganitong vlog, mga ganitong content, i-subscribe mo na yung channel natin kasi ito yung ina-upload ko about sa pagsasari-sari store, yung mga ganap-ganap dito sa tindahan, yung mga pinagagawa ko. So yun po yung ina-upload ko. Ayun, sa mga nakasubscribe na maraming salamat pa rin sa inyo sa pagnunood ng mga video ko. So hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Magandang hapon sa inyo. Ito man! Asya na itong sibuyas yan 180. Yan kinuha ko nga rin. Gintanggal ko na itong mga tangkay. Ayan, bigla na putol. Mag-end na ako. Biglang may bumili sa akin. Okay, so ayan maraming salamat sa mga nakasubscribe na dyan. Ayan, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa mga kapwa ko kasari dyan, katendera, mga viewers. Ayan, maraming salamat. Magandang hapon sa inyong lahat. Mga pinakulog. Happy ceiling sa inyong lahat, mga kasari. Ayan, dumi ng kamay natin, pero okay lang yan.
Okay, so bye-bye. See you sa next vlog.